Tulad ho ng ating nababanggit kanina mga kabombo, update ho tayo dito sa namataan na isang movable floating structure dyan sa may Baho de Masinloc na pinangangambahan na panibagong simula ng posibleng mas malawak pang pagkamkam ng China sa may Baho de Masinloc na nasa ilalim po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng National Maritime Council, si Undersecretary at retired Admiral Alexander Lopez. Magandang araw po at thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. ASEC o Yusek Lopez, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Maki-update ho kami kung ano pong official na impormasyon na nakarating po sa National Maritime Council. Kaugnay nga po itong sinasabing itinayo ng China na structure dyan sa may Baho de Masinloc. Yusek. Well, yung based sa aming monitoring actually nag-start ang monitoring namin sometime mga 21 May at from a initial imagery, tapos nag-continue kami ng monitoring until ma-find out namin kung ano talaga yon. So ang nakita namin ay isang movable platform na nasa loob ng Baho de Masinloc, sa bunganga niya, no. At ito ay dahil doon sa Maritime Domain Awareness Flight na ginawa ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines, ay nag-collaborate yung kanilang findings. So yung na-verify namin information at na-confirm din based doon sa assessment ng mga agencies under the National Task Force ng West Philippine Sea, yun nga isang movable platform ang nakita natin sa loob ng Baho de Masinloc. As of now, may concrete information na hubang hawak ang council sa kung ano po yung specific purpose ng movable object na ito, sir? Well, basically, aside from yung size niya, it's about 6 by 6 meters, no? Tapos yung nakita nga natin na na-verify ito ng both ng Coast Guard tsaka yung airflight ng Armed Forces. Merong 6 na katao nasa platform na ito. At apparently, it's parang antenna-like, pero actually yung further verification, it's more of stilt-like. So ito yung stilt na ginagamit nila para iangat yung platform at para madala sa ibang lugar. Opo. And ano pong napansin ng Philippine Forces? May mga Chinese assets po ba tulad po ng mga warship na sumusubaybay o pumuprotekta doon po sa site, sir? Meron ding na nakita sa labas at sa loob. Merong barko na apparently it's a marine scientific research vessel. Tapos sa labas naman, nandun naman usual yung barko ng ng Chinese Coast Guard at saka mga ilan maritime militia vessels. Ito yung maritime militia vessels na kunwari mangingisda pero actually hindi naman sila mangingisda. Nabanggit po ninyo mga mangingisda. No? Paano po sa mga mangingisdang Pinoy? Lalo ho yung nagagawi malapit ho doon sa may Baho de Masinloc. Dapat bang mga baho sila doon sa kanilang seguridad after ho nitong namataan na structure na ito, sir? Natin dito, no, kasi yung platform na yan, as per assessment ng mga cognizant agencies ng gobyerno, no, ito ay isang data gathering platform. Merong marine scientific research information, marine scientific information na kanilang kinakalap. At ang importante dito, before anything else, yung Baho de Masinloc, just to put some context, ang Baho de Masinloc kasi, di ba, is about 120 nautical miles from the nearest province ng Philippines, which is Zambales. And it is more than 500 nautical miles from the nearest southernmost territory ng China, which is the Hainan province. So pagdating doon sa international law, particularly sa UNCLOS, yung coastal state na merong 200 nautical miles ang siyang pwede lang magkaroon ng karapatan
sovereign rights and jurisdiction sa mga maritime features na nakapaloob doon sa 200 nautical miles. So makikita natin dito, ang layo ng China at yung mga ginagawa nila doon to include yung kanilang platform na nakita natin ay illegal, unauthorized. So, tsaka yung boundary Basinloc ay part ng ating teritoryo, no? Base doon sa Treaty of Paris and Treaty of Washington. So, teritoryo natin ito at yung mga nakapalibot na katubigan dito ay under our maritime zones. So, hindi lang siya ang Baguio Masinloc, hindi lang siya within the 200 nautical exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Baguio Masinloc din, as per yung treaty na sinabi natin, ay territory natin. So, lahat ng ginagawa ng China doon ay labag sa batas based international law. Pagdating naman doon sa sinasabi ng 26 arbitral ruling, ang Baha de Masinloc ay isang traditional fishing ground ng hindi lang Pilipinas, pero pwede rin mangisda doon yung Vietnamese, yung China. Pero ang ginagawa nila ng China noon ay binablakan nila at mga Chinese lang ang nakakapasok. So, hindi nila pinapayagan makapasok ang Vietnamese and even mga Philippine fisher folks. Okay. Si Bombaber Yusek, may mga karagdagang katanungan din, Bombaber. Alright. Yusek, tanungin ko lamang po ito kasi ayon po kay Two-Star Admiral Romel Ong, dapat na habang maaga pa raw ay gumawa na po ang Philippine government ng akmang hakbang at kumprontahin po yung Chinese forces para i-demand kung ano nga pa yung istruktura po na nandoon sa lugar. Sa part po ng National Maritime Council, ano po yung pwede po ninyong gawin para po rito? Ang position ng ating gobyerno, no, tama yun, gagamitin natin yung pananalita ni Admiral Ong. Actually, nag-abot kami ni Admiral Ong sa serbisyo. Kumprontahin, okay? Walang problema sa Actually, we are confronting the Chinese. Pero ang pagko-confront natin sa Chinese ay through peaceful means, through legal means, at ano man ang ating gagawin doon, mga action na gagawin natin doon, ay base sa verified information and assessment of the cognizant agencies of government. So ang position natin doon, no, hindi tayo gagawa ng hakbang na na labas doon sa direktiba o position ng ating government, no. We will address any dispute through peaceful means and through dialogue and through legal means, no. Of course, lahat ng ito ay consistent sa ating national interest. Alright. Pero Yusek, kaya po ba ng ating pong bansa na masustain po yung pagpapatrolya sa lugar o kaya ay magkaroon po ng sustained civilian-led mission para i-challenge po yung structure doon? Kasi ang sabi po ninyo kanina, may hanggang sa 6 na taong namataan na po na nagbabantay doon sa naturang struktura, Yusek. Yung mga yun, nakikita namin dahil nga yung platform na yun ginagamit as data gathering platform. Of course, may mga tao doon na siguro mag-ooperate ng kung ano man yung mga equipment nila nandoon, no? Tsaka kung paano nila ililipat yung platform. Ito yung nakikita namin na mga trabaho ng mga tao nakikita natin doon. If ever maapektuhan po ba nito, Yusek, yung resupply missions na Pilipinas sa BRP Sierra Madre at sa mga mangingisda na rin po na nagagawi sa malalayong parte po ng West Philippine Sea? Ay hindi, dahil yung Baha de Masinloc ay napakalayo doon sa Ayungin Shoal. Yung Baha de Masinloc ay medyo on the northern part of the West Philippine Sea. At yung Ayungin Shoal naman ay bandang southern part, so bandang Palawan na yon. So malayo yung at hindi ito makaka-apekto doon sa ginagawa nating resupply missions doon sa BRP Sierra Madre. Good to know naman po, no, Yusek. Pero sa mga mangingisda po na kababayan po natin na nangangamba dahil dito, ano po yung maipapayo niyo po sa kanila, Yusek? Yung movable platform naman doon sa sabi ko kanina ay nasa loob ng Baha de Masinloc, no, shoal. Yung mga mangingisda natin, Filipino mangingisda, sadly no hindi sila makalapit no dahil nga binabarahan nga ng mga China. Pero nakakapangisda naman sila doon sa paligid ng shoal at
ang ginagawa natin actually, ini-encourage pa natin sila na talagang pumalaot doon dahil lahat ng resources doon, lahat ng isla, for the whole West Philippine Sea for that matter, ano, nasabi nga doon sa UNCLOS na tanging yung coastal state lang, in our case, the Philippines, ang pwedeng mag-enjoy ng itong mga yaman dagat, mga mineral resources to include yung petrolyo, natural gas, and oil, no? At saka yung nabanggit ko nga kanina, lahat ng maritime scientific activities doon, and any activity for maritime activity, ay ipinagbabawal kung walang pahintulot ang coastal state. In this case, tayo yung may nakakasakop dito sa lugar na yun dahil sabi nga kanina, teritoryo natin ang Baho de Masinloc. Alright, Bombo Genesis. Okay. Again, thank you so much for joining us, Yusek Alexander Lopez, sir. Magandang umaga ho sa inyo. Hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap, sir. Thank you rin. Maraming salamat. Ang tagapagsalita ng National Maritime Council, mga kabombo, si Undersecretary Alexander Lopez. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.